Kamhalan mahal ng bulan ko. Ginawa ang lahat, pag-ibig ko ay tapat at wagas. Walang kapantay sa kapigilan ko. Alam itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ko, Manig ang nais mo. sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, ngayon para sa amin. Panginoon Jesus, maghalik ka. Maliwanag ka sa buhay ko, aming mahal. ikaw ang tunay na nakikilang sa mundo. Ikaw ang aking mahal, ang tulad ko. Sundin ang loob mo, marinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, naliyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Aming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghalik ka. Maliwanag ka sa buhay ko, aming mahal. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ngayon para sa amin. Panginoon Jesus, maghalik ka. Maliwanag ka sa buhay ko, aming mahal. God be Lord. God be Lord.
I don't know where my life would be if you had never shown to me what God has done, what God can do. Now my life's forever changed because of you. Shining through, now my life's forever changed because of you. Blessings forever been Amen. Umayo po tayo lahat. Philippians chapter 1, verse 21, 20 and 21. Philippians chapter 1, 20 and 21. Salamat po sa mga tayong bilang. Sino sa inyo rito ang nais ng magulong buhay? Magulong
tahanan. Of course, no one na matino isipan na maghahangad ng ganang bagay. But all of us wants respect. Amen? We want discipline. We want orderliness. We want something na payapa, tahimik, makabuluhan. No one in his right mind would say, ako gusto ko ng kaguluhan. Although may mga taong ganon. Naka isang shot lang, nagwawala na. Insanity. Ngayong umaga, I'd like you to open your Bible sa Philippians 1:20 and 21. Sabay tayo magbasa ng Bible. Amen? Begin. Sa kanyang hindi ako papayaan, kundi sa buong kapamakan, na gaya dati, ay hindi naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Verse 21. Salamat po, tayo magsipo. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang ating nabasa. Ang biyaya ng Panginoong Jesus ay sumatin. Sa kanyang ngalan, tayo ay nagdiriwang, tayo ay nagtitipon. Sa kanyang pangalan, sa ating Diyos na si Kristo, tayo ay isa. Effective perspective. Magkaroon tayo ng tamang pananaw. Magkaroon tayo ng tamang kaisipan. Magkaroon tayo ng reasonable expectation sa ating buhay. Palagi natin na babanggit, ano na, para di kayo mag-disappoint sa kapwa ninyo? Para di kayo mag-disappoint sa inyong mga anak, sa mga bagay-bagay. Para may iwasan. Just to get rid of disappointment. Huwag kayo kagad aasa. Huwag kayo aasa. Mga magulang, na ilan disappointed sa kanilang mga anak because somehow they are expecting something na gagawin ng anak nila para sa kanila. Well, in fact, tayo mga magulang ang dapat naggagawa something para sa kanila. So again, generally, so that you would not be disappointed, do not expect. Pero again, hindi natin sinasabing habang buhay niyong gagawin yun. Sapagkat God is telling you to learn to expect. God is telling you to have a proper perspective sa maraming bagay. Magkaroon kayo ng reasonable expectation. Dahil hindi po masamang umasa. Amen? Ako umaasa lagi na una, ang ating church magpatuloy. Tumibay kayo sa pananampalataya, maging malusog kayo. Pagpalay kayo ng Panginoon. I'm expecting more and more things para sa lahat. Pero hindi ako dapat na-discourage kung hindi ko makita kaagad. Sabagat ako nag-expect doon sa gagawin ng Diyos. I'm not expecting sa magagawa ng tao. Dahil yung magagawa ng tao palaging short-lived, palaging kulang, na nagdudulot ng kalungkutan. If you are expecting something, expect something from God. Yung magagawa ng Diyos, sapat na. So pag hindi pa binigyan ng Panginoon, dahil sa Kanya ka umasa, you will not be disappointed. So reasonable expectation. Have a effective perspective. Dahil po ang buhay ngayon, sobrang nakakalungkot. Life is so frustrating. Lalo sa maraming Kristiyano. Sa mga unbeliever, they would just kill themselves or they would just drink and be merry. Pagkatapos, maglungkot na naman ang buhay. But para sa Kristiyano, mga kapatid, tayo mga seryoso sa buhay. Sometimes, life has become so frustrating. Dahil madalas tayo ay nabibigo sa ating mga inaasahan. May isang engineer na graduate, kagagraduate lang sa kanyang course, and he felt so elite, so entitled, at nag-apply sa isang company na mataas ang kalidad. And then he was interviewed. Sabi sa kanya na nag-interview, and so you are top-notch sa iyong klase. Yes, sir. And what do you expect from us? Magkano ang sweldo inaasa mong ibibigay sa iyo sakali na ikaw ay ma-qualify? I'm expecting 75,000 a month or higher. Oh, 75,000 or higher? Yes, sir. So you mean, nag-iisip ka rin na
meron kang 14-day paid holidays. Of course. Umaasa ka rin na full medical and dental company ang magbibigay sa iyo ng magagandang treatment at umaasa ka na meron kang retirement fund na 30% ng salary mo. At umaasa ka rin, sabi ng recruiter sa kanya, umaasa ka rin na meron kang brand new car every year. Sabi ng engineer, hindi ko ba nagbibiro? Sabi nung nag-interview, nauna ka eh. Asa ka pa. Ano niyo, may mga tao na masyadong mataas ang expectation nila to learn na hindi pala mangyayari ang kanilang inaasahan. So kapag ganun po nagharap sa atin, ano po ang gagawin natin? So again, tulungan tayo ng Diyos ngayong umaga to have an effective perspective o mga reasonabling inaasahan. Balikan natin ang verse 20. Hindi po sabi ng Bible. Philippians 1:20. Ayon sa aking maningas sa paghintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya. Ito po yung konteksto, kumbaga. Magkaroon kayo ng matibay, reasonabling inaasahan para hindi kayo mapahiya. Para hindi kayo masaktan. Para hindi kayo ma-discourage. Dahil pagka tayo ay walang reasonable expectation, many times our life would become miserable at ang mga inaasahan nyo magdudulot sa inyo ng kalungkutan, kabiguan. May mga magulang na talaga umaasa sila na pag anak nila nag-aral sa public school o nag-aral sa mga paaralan na ang kanilang mga anak ay magiging matino. Mga kapatid, hindi po ang guro na ikalawang magulang sa ating mga anak ang magpapatino sa ating mga anak. Ang mga bata lang ilang oras na sa eskwelahan ngayon, lalo sa takbo pa ng ating edukasyon. Madalas sa mga guro ay napakaraming trabaho at hindi halos matutukan ng mga bata. At yung mga guro naman, nagsisikap na gabayan ang mga bata. Pero ilang oras lang sila. How can you expect a child to be respectful na ilang oras na sa paaralan na more hours sa piling ng kanilang mga magulang or sa piling ng kanilang mga kaibigan? So hindi po natin pwede iyasa sa mga eskwelahan, sa ating mga guro, ang pagpapatino ng ating mga anak. No way that they would learn respect sa paaralan. Respect should learn from the home. Amen? Sa bahay po, because of baba, respect should come from the home. Matutunan yan sa mga magulang, sa kasama sa bahay. Paano nga matutunan yung respeto? Kung miyat-miyat na lang yung puro singhalan, bungangaan, awayan, bangayan, murahan, na yung bata, wala nang ginamang matino. Puro bubog ang inaabot ng bata. How can they would learn? They would learn respect kung sa bahay man lang walang respetong umiiral. In all fairness, marami sa mga problema na ating mga kababayan, na ating bansa, na ating kinakaharap ngayon, talagang nagmumula sa ating mga tahanan. Sabi ng isang tao, tinanong niya isang judge, how can we stop crime na mangyari sa paligid? At ang sagot ng judge, do not raise criminals. Ang mga kriminal ngayon, mga high-end na kriminal, minsan naging bata, lumaki sa piling ng mga magulang, inalaga, inaruga, pero lumaki silang mga barong batang, mga kriminal. Why? Kasi napabayaan po sila. Sabi ng isang former Secretary of Education ng isang bansa, hindi ng Pilipinas, ang education daw nila ay hindi underfunded. Ganyan naman sa ating bayan, I believe. Nagkalat nga yung mga laptop na binili, nakatambak lang sa warehouse. Ang mamahal ng presyo, pero ang bababa ng mga specs. Hindi po tayo underfunded. Ang ating education system is underproductive. Wala na halos natututunan ng mga bata na values. Para nakikita sa bahay, nakikita sa paligid, ang corruption. Nakikita yung mga pandaraya ng mga mahal sa buhay sa kanilang kapwa. Huwag tayo umasa, mga kapatid, ng isang bata ay matututo ng katinuan. Pag lumaki yung batang yan sa karahasan, lumaki yung batang yan sa bangayan, awayan,
bungangaan, at kaguluhan sa bahay. Walang matinong bata na manggagaling sa kanyang lugar. Tini po sabi ng Bible, 1 Corinthians 14:40. 1 Corinthians 14:40, pinapaalalanan tayo. Basa mga kapatid. Datapwat, let all things be done decently and in order. Yan ang sabi ng Bible. Pag ginawa po yan ng lahat ng tao, tahanan, paaralan, pati simbahan, lahat may order, may disiplina, may ayos. Alam niyo, maganda ang kahinatnan. And we will be able to raise champions. Hindi mga crooks, hindi corrupt. So bilang mga Kristiyano, we want the Lord na mag-magnify sa ating buhay. Tayo mga anak ng Diyos, gusto natin ang Panginoon kumilos, matutunan natin, mabuhay ayos sa kanyang kalooban, so tulungan tayo ng Diyos. Sabi ng Bible sa verse 20, according to my earnest expectation and my hope. So para di tayo mapahiya, una, tatlong bagay po. Magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ating mga sarili. Anong klaseng expectation meron tayo to ourselves? Yung ating tingin sa ating mga sarili. May ibang pinanggalingan natin. We have from Davao, we have from up north, from Ilocos, we have from the Visayas. Iba-iba po ang ating nasyon, iba-iba ang ating mga lingwahe, iba-iba ang mga kultura, different opportunities, different skills, and we need to recognize na yung ating inaasahan sa isa't isa, lalo sa ating sarili, ay dapat tama. We cannot all be anything we want to be. Aminin na natin, naghangad ang marami na maging Pangulo ng Pilipinas. Yung isa, pagkatas murahin at pagbanta ng Pangulo, at papatayin niya ang Pangulo at ang pangasawa, at saka sino pang papapatayin niya. All of a sudden, naganos, natatakbong presidente. Yung isa ba, nagdudumali, siya raw vice president. And dito, nananalo sila. Alam niyo, we cannot all be anything we want to be. Hindi po lahat ng tao pwede maging presidente. Magangat pa tayo maging senador, maging congressman. Hindi po mangyayari lahat yun. Dahil meron talagang tao na karapat-dapat doon. May mga tao hindi karapat-dapat doon, napunta roon. Dahil sa katiwalian. May mga babae na naghangad na magiging binibining Pilipinas. Pero paano magaganap yun? Sa pag-aaral pa lang, nagbabarkada na. May mga lalaki na gusto maging Mr. Ginoo, Mr. Bulacan. Pero mahatak lang din sa barkada, inom-inom. So how can we expect to become one of those na magagaling kung nagpapabaya tayo, walang disiplina? They would never reach yung goal na yun simply because they do not possess certain skills. So kailangan maganda ng mga certain skills, kakayahan, attributes, para maabot natin yung nais natin maabot. Gusto ko maging basketball player, at may height, at may weight, imposible. Pangarap lang yun. So hindi ho lahat ng nais ang gawin sa buhay nyo, dahil sumaabot malating nyo, so let's check it. Ano ba ang dapat nung isipin na kaya ng iyong sarili? So, magkaroon kayong proper discipline, proper dream, proper determination. Sabi ng Bible, do not think of yourself more highly. Amen? Hindi, masama yung mag-isip kayo ng nararapat sa inyong pagkatao, pero do not expect or see yourself more highly ng mas mataas sa dapat inaasahan. Pero tandaan nyo, may mga tao sobrang negatibo na bago pa lang nagbubuka ng bibig yung tao, nagmamalasakit sa kanya, sasabihin sa kanya, hindi ko kaya. They underestimated their skills. Masyadong ang baba naman ang tingin nila. Remember, Exodus 3, sa chapter 3, verse 10 to 18, hindi na mabasahin. Iro-roll na lang yan. Si Moses, inutos siya ng Panginoon pumunta kay Pero. At sabihin to let these people go. Exodus chapter 3, 10 to 18. Si Moses ay mayroong self-esteem problem. Sabi ni Moses, Panginoon, hindi ko po kaya, ako'y utal. Hindi ako mapagsasalita. Pero sabi niyo sa kanya, ano hawak mo? Tungkod. So, later,
nalabanan niya kanyang low self-esteem at napalaya ang bayan ng Diyos. So masyadong ina-underestimate natin ang ating sarili. Verse 11, ito po sabi ng Bible. Basahin natin ang verse 11. Begin. Sabi ni Moses sa Diyos, sino ako ang kaparapan at Ang tingin niya, Lord, sino ba ako? Wala akong magagawa para pumunta ron. Pero na nyo, nakakumbisi siya ng Diyos finally that he was capable of doing the job. And Moses is known to be one of the great leaders ng bayan ng Diyos. Noon, he was nobody. And then he thought he was somebody. Ibinabasa ng Diyos. And then finally, he became God's body. Walang tiwala sa sarili, sumobra tiwala sa sarili, at naging mapagkatiwala sa Diyos. Sometimes when we see ourselves na masyadong mababa, do not underestimate yourself. Wala kayong mararating. Pangalawa, iba naman, overestimate naman ang tingin. Overestimate ang tingin sa sarili nila. Sabi ni isa, uy, ang ganda na suot mo Parang pastor O talaga? Kung tingtig mo, parang si Pastor Pedro Galing Tapos, marunong siya magtalata, marunong siya At akala niya, pwede siya mag-preach. Nakita niya mag-preach siya. Kaya-kaya ko rin yan. Naday ko pa nga yan Tapos, akala niya, tinatawag siya ng Panginoon. Nandiyan kung saan sa napunta. Wala nangyari sa kanyang ministry. Walang naniniwala, walang nakinig. Sabi niya, kaya ako naman ito pinasok, akala ko, tama yung paniginip ko Nanaginip ako, PC. Ang paniginip ko, akala ko, preach Christ. Pero wala nangyari sa ministry ko. Yung palang PC, hindi preach Christ. Plant kamote. Kaya nung tanim siya ng kamote, tumubo. Mga pala, kung tinatawag ka ng Panginoon, go! Amen? Pero kung hindi ka tinatawag ng Panginoon, huwag niyo pilit. Dahil pag hindi talaga kayo nilagay ng Diyos niya sa kalagayan yan, you will be discouraged. So do not underestimate yourself and do not overestimate yourself. Yung ating expectations sa ating sarili should be based sa kalooban ng Diyos. Ano kalooban ng Diyos? Doon tayo sumunod. So hindi naman yung expectation of ourselves. Pangalawa, yung expectation of other saints. Yung inaasahan natin sa ibang Kristiyano, sa mga mananampalataya. Yung umaasa kayo, you are expecting from them at hindi nyo nakita. May mga tao, tanim ng maraming gulay, lalo sa norte. Tapos nung masyadong maraming demand, ano ginawa nila sa mga gulay nila, mga fruit, mga mangga, mga tanim? Ano ginawa? Tinapon lang. Kinailangan bang punta ng presidente yung isang lugar para sabihin yung pagkain sumusobrang yan, dapat binibili ng local government, ipapamahagi sa mga mahirap. Sipin nyo, may sobra kayo, tatapon nyo lang. Sayang na sayang. Yung mga ating pinaghirapan, sa inis nyo, itinapon nyo lang kung saan. Wala bang isip ang mga local na barangay na bilhin at ipamigay sa mga nangangailangan? Nakakalungkot. Parang ayaw gamitin ng isip. So, ano ang expectation niya sa mga Kristiyanong iba? May mga tao, dahil kung magbabayad ng trabaho, hindi siya sapatan na sweldo. May mga kapatid, equal pay for equal work. May mga trabaho kaya ng lalaki, may trabaho kaya ng babae. So dapat equal work, equal pay. Hindi kung mababae siya, mababa ang sweldo. O kung mawala sa pagaran, mababa ang sweldo. May mga tao na kayang gawin ang higit pa sa magagawa ng ilan. Isang araw daw, sa isang nabasa ko, isang barko huminto ng alanganin sa gitna ng dagat. Hindi malaman ng mga engineer lang paano gagawin, paano patakbuhin. Nagtanong sila, baka may nakakaalam doon sa kanila na marunong. Isang lalaki may edad na, ang nag-volunteer, tinago po kung kaya kong patakbuhin. At ilang sandali, napunta siya roon, may kunalikot, mayroong tinuktok-tuktok. Sandali lang, umandar ang makina ng barko. At sabi sa kanya nung pinuno, salamat sa iyong karunungan. Magkano ibabayad namin sa iyo?
nagbigay sa nalaga, example, $20,000. O napakamahal naman, sandali mo lang ginawa. Oo, sandali ko lang ginawa. Actually, ang bayad mo sa akin doon, sa labor ko, is $5,000. Pero yung skill ko, 15,000. May mga tao, mga kapatid, kung ganyan ang tingin nila, ang baba ng tingin nila sa iyo. At minsan kaya tayo nagiging ganun ang tingin ng tao. Dahil yan ang pinakikita natin sa kanila. So mga kapatid, tayo mga Kristiyano, tandaan nyo, hindi kayo basta-basta tao. 2 Peter 2:9, ito na nagkakamali. 2 Peter 2:9, kayo ay royal blue blood. Yan po sabi ng Bible. No, 1 Peter. Tingnan natin. Yan, pakibasa mga kapatid, begin. Kayo ay laing hirang. Kayo ay may dugong bughaw. Kayo ay tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, bansang banal. So ang Kristiyano mga kapatid ay isang laing hirang, a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, peculiar people. Ganyan ang Kristiyano. Kaya huwag niyo hayaan na magibababa ang tingin nila sa inyo. Huwag naman niyo sabihin na, oh, magaling ako, no. Ang sinasabi natin, mataas ang tingin sa inyo ng Diyos. Huwag niyo hayaang pababain natin ang tingin ng tao sa atin. And finally, so ano ang tingin niyo sa inyong mga sarili? Anong tingin niyo sa kapwa niyo Kristiyano? Pangatlo, anong tingin niyo sa inyong Savior? Anong pananaw niyo sa inyong tagapagligtas? Ang Diyos ba ninyo ay parang genie na pagkaginanin niyo? Gusto niyo gumagalaw kagad? Nagkamali po tayo. Sabi ni Kristo sa kanyang pagkakataon, tao, not my will, but your will be done. Pati siya na Diyos anak ay nagpakababa, nagpasakop sa kalooban ng Ama. Hindi siya nasunod, kundi ang kalooban ng Ama. So, ano ang expectation niyo sa ating Diyos? Tandaan niyo mga kapatid, God wants you to be blessed. God wants you na umasenso, umunlad. Sabi nga ng Bible, gusto kong umunlad inyong katawan, umusumagana inyong kaluluwa. Amen? Pagpalain kayo ng Diyos. And we have some today who expect na sa kanyang panalangin, tutugunin kagad siya ng Diyos. Mga kapatid, hindi po tutugunin ng Diyos ay sa ating kalooban. In fact, pagka tayo ay may katamaran, hindi po kinukonsider ng Diyos. And God will not bless laziness. Hindi po sabi ng Bible, 2 Thessalonians 3:10. 2 Thessalonians 3:10. God will bless yung kasipagan. Pero yung katamaran, laziness, walang pagpapala. Hindi po sabi ng Bible, basa. Sapagkat, tatamad-tamad tayo, tapos gusto kumain kayo. Sabi na pa, ayaw nyo gumawa, huwag kayo kumain. Ayaw magtrabaho, huwag kayo kakain. Huwag kayo umasang may kakainin kayo pagka wala kayong gawang trabaho. So God will not bless laziness, but God will bless yung kamay na masipag. Amen? Proverbs 14:23. Kaya po sabi ng Bible, 14:23 ng Proverbs. Basa. Lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang gawin ng mga dating ay gagawin sa kaladaan. Masipag ka, may pakinabang ka, pero walang ino kundi magdadaldal, magiging dukha ka. Chapter 6, verse 6. Halimbawa ito ng matinong pamumuhay. Basa. Mga kapatid, punta sa langgam. Tingnan mo kanyang mga lakad at magiging matalino ka. Ako iniisip ko, may utak ba langgam? Meron bang mga laman loob yan na inaalala? Meron kayang arthritis yan o mga sakit? Hindi natin alam. Pero sabi ng Diyos, pumunta sa langgam. Tingnan mo lakad ng langgam. Ang langgam mo walang tigil, paghahanda sa tagbulan at magiging matalino ka. Sa Pandarata, chapter 10, verse 4.
Chapter 10, verse 4. Basa. Hindi na kailangan ipaliwanag, mga kapatid. Pag tamad ka, wala kasipagan, magiging kang pobre. Pero yumayaman ang kamay ng masipag. Amen? Chapter 12, verse 24. 12:24. Basa. Ibig sabihin, magiging leader. Pero ang tamad, wala, nasa side lang yan. 13 verse 4, sabi ng Bible. 13 verse 4. Basa. You see? Pag masipag ka, at taba ka, aasenso ka, gaganda buhay mo. Pero pag tamad ka, walang mangyayari. Tulungan tayo ng Panginoon na yung kanyang hangarin sa atin ay matupad. God is expecting from us to be resourceful, masipag, sa lahat ng bagay na mabuti, of course. Consider niyo si David. David expect victory and defeat of Goliath. Victory at defeat ni Goliath. Sa 1 Samuel, chapter 17, verse 45, si David, tiwala sa Panginoon, nilabanan niya si Goliath. 1 Samuel 17:45. Di ba sabi ng Bible? Basa. Nasa rin. Na may taba, may malaking siba, may kalasag. Ngunit ako'y naparito sa pangalan ng Panginoon ng mahugpo ng Diyos, kawan ng Israel. 46. Ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Sasaktan kita. Pupukutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay. So David, expecting victory and defeat of Goliath. What do you expect from God? Ano kasi ibigay siya ng Diyos? So, magkanta ng tamang pananaw sa David. Alam niya yung lakas niya. Walang match kay Goliath. Pero ang lakas niya galing sa Panginoon. At alam niya, digmaan ng Diyos. So ano ang pinagdadaanan natin? It's God's battle. It's not yours. Punta tayo kay Mary. Sa Luke chapter 1, verse 31 and following. Dito mabasahin. But Mary was expecting a vicarious death. Na si Kristo mamamatay para sa atin. Okay? Ipapanganak si Jesus. Ang pangalan tatawagin Jesus. At then later on, sabi niya sa verse 38, yun yung sabi na, 34, verse 34, ito mo sabi ng Bible. Sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? So God is expecting her just to obey Him. And then later on, pinanganak nga niya ang tagapagligtas. Ang sinasabi natin mga kapatid, if you're expecting something, expect something from God. Sa Diyos tayo umasa. People will fail you. Your family members will fail you. Pero umasa tayo sa Panginoong Diyos at hindi kanya bibiguin. Isang graduating student ng college, may kaya kanya ama, wala na kanya ina. Malayo ang kanyang tatay, sabi niya, Daddy, graduate na ako. At ito na sinasabi ko siya noong puman. Gusto ko regaloon mo ko ng sasakyan. Eh, tatay niya, Kristiyano, nagsikap sa buhay. Finally, pinagpala ng Diyos. Sabi niya, bakit hindi mangyayari yun? Basta maging steady ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Basta sa bibigyan sa regalo. Nang gumraduate siya, at tatay niya wala dahil malayo. Dumating ang regalo sa kanya. Tuwan-tuwa siyang binuksan. At pagbukas siya, nakabox na Bible. Ano ginawa niya? Sa galit niya, tinapon niya yung Bible. Sa masamang loob niya, inaasahan ko, bibigyan ako ng daddy ko ng kotse. Hindi man ako nagkukuha sa pagpaaral, naging magaling ako. Bibigyan sa akin Bible, may Bible naman ako. Inakabox again, maganda yung Bible, pero tinapon lang niya. Sabi niya, bahala na. Ako bahalang magsikay sa buhay ko. Kaya ko rin ginawa ng tatay ko. So,
Nag-ipon-ipon siya ng pera, nagtrabaho siya, nag-ipon siya ng pera. Finally, yumaman siya, gumanda ang buhay niya. Hindi niya kinakausap ang tatay niya. Nagkaroon karandahan ang tatay niya, masama ang loob sa kanya. Hindi siya nakausap, hindi siya nagkakaroon ng communication. Iniwas niya lagi. Yung tatay niya finally, lumaba karamdaman, namatay. Iniwi sa Pilipinas. Of course, pumunta siya, nakaburol. Hindi siya lumuluha, matigas ang mukha niya. Inilibing yung tatay niya. Punta siya sa bahay nila. Nalulungkot man siya, pero parang sinisikip ang tingnan ko ng mga nangyayari sa paligid. Nakita ko na sa isang sulok, nandun yung Bible at tinapon niya. Sama na, natauhan siya at sabi niya, nalulungkot ako, nag-iisa na ako sa buhay ko. Kinuha niya yung Bible. Inalis yung plastic. Kinuha yung Bible ng pakaganda, gold edge, maganda. Pagkuha niya ng Bible, nalaglag yung susi. Sabi niya, ano yung nalaglag na yun? Pakita-kita yung susi ng kotse. At nakalagay sa sulat ng daddy niya noon, narito ang susi niya yung tagumpay. Maling pananaw sa kanyang tatay. Pero yung tatay niya, naging mabuti sa kanya. Tutulog yung doktor isang araw. Pagod na pagod sa maghapon, trabaho. Alas 6 madaling araw, nagring ang telepono. Doktor, kailangan pumunta dito. May agaw boy dito. Agad ba? Bis kagad ng doktor. Naka-pajama, nagsutlay siya ng kanyang kulay puti. Takbo lang sa kotse niya. At wala namang masyadong traffic, so mabilis siya. At syempre, dahil masunod sa batas, red light, huminto siya muna. Sabi, sana abot ako sa ospital. Habang nakita siya ng gumiyami-yami, bumagbog na kanyang pintuan. Yung kanyang pintuan hinaharas basagin. Buksan mo to. Tinutukan siya ng baril. Sabi, hindi mo pwedeng. Doktor, ako punta sa ospital. Buksan mo to, babarilin kita. At binasag yung salamin. Hinablit yung doktor. Inalis sa sasakyan. Sumagay tao, kinangay ang kotse. Hindi niya kilala ang mukha, basta tandaan niya naka-brown jacket. Hindi alam gawin ng doktor. Kahit saan masasakyan. Wala siya makita. Naglakad, tumakbo. Umara ng mga sang, walang na-hit sa kanya. Finally, nakakuha siyang taxi. Sa di kalayuan, nakasakay siya. Pagdating niya, hihingal-hingal siya. Sinalubog siya ng mga nurse. Dok, ba't niyo ako lang dumating? O, sila pasyente. Wala na, Dok. Kayo lang makagagamot. Ba't niyo ako lang dumating? Sabi, hindi, alam mo nangyari. Tingnan ko nasan na ba't pasyente. Nakita niya, nakatakip na ron. Patay na yung pasyente. Sinisisi siya. Sinisisi siya mga doktor, mga nurse. Hindi niya alam kung ano nangyari. Ba't ako na-late? Malungkot siya. Sabi niya, asan ang magulang nito? Andun po sa aisle. Nagulat yung doktor. Pagkakita niya, mamang naka-brown jacket. Nirepitan niya, ikaw ba magulang na namatay? Ako nga. Ikaw pumatay sa anak mo. Ako yung may-ari ng kotse na kinuha mo kanina. Kung di mo pinakailaman, buhay pa anak mo. Akala ng mga tao sa kanilang pananaw, sa kanilang magagawa, may mangyayari maganda. Pero madalas, if we try to do things in our own hands, at di ka nagtiwala sa Diyos, pinapahamang mo sarili mong buhay. Isang story na lang, 1991, pinalalayas kami dito sa lugar na to. Hindi ko mabayaran itong lugar na to. Nagre-renta kami ng 500 sa buwan. Ano po na ako din nakakabayad? 3,000. Hindi ko kayang bayaran. Wala akong makain. Yung mga kasama ko lumayas, iniwan ako. Sa hirap ng buhay marahil. Sabi ng may-ari, pag di ka nagbayad, kailangan kayo umalis kasi may bibili na nito. Nagbandang bayad ng doble. Wala pang email, wala pang gadget, wala pang cellphone ng araw. 1991,
nagsulat ako sa kaibigan ko, pag-pray mo lang kami. Ito kalagayan namin, pinapalis kami. Pag-pray mo lang kami. Nang Diyos mag-provide. Sumulat siya pabalik. Mabilis, siguro mga 2 months. Mabilis na yun. Papadala ko siya ng Bible. Andun ang sagot ng Panginoon sa iyo. Dumating yung Bible after a month. Pinalalayas na kami. Wala na alas panahon. Wala na pagkakataon mag-stay. Dumating yung Bible. New Testament. Sabi ko, aminin ko sa iyo, Panginoon, sabi ko, meron naman ako New Testament eh. May mga Bible naman ako eh. May sulat na maliit. Just open it in the book of Psalms. Pagbukas ko ganun, may nakaipit na check eh. Kaya nabayaran itong lugar. Alam niyo, minsan, when we expect something out of perspective, nabibigo tayo. But if you will have effective perspective sa Diyos, siya nakabatay, siya ang binagbabatay natin pagtitiwala, you will never be discouraged. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Tayo po manalangin. Habang kayo nakapikit, habang kayo nakayuko, let's